Magandang araw po sa lahat ng ating mga senior citizens, sa inyong pamilya at sa lahat ng mga Pilipino. Sa patuloy na pagtaas ng mga presidential survey ni Bongbong Marcos at kabi-kabilang mga BBM supporters caravan sa iba't ibang parte dito sa Pilipinas at sa buong mundo, at ang nabuong BBM at Sara Duterte tandem election 2022, dahil magugulat ka dahil ngayong Webes lang ay naglabas ng napakainit at maanghang na salita si Pangulong Duterte sa isang kumakandidatong pagkapangulong eleksyon 2022. Nitong mga nakarang linggo lang pagkatapos mag-file ng Certificate of Candidacy bilang Vice Presidente si Davao City Mayor Sara Duterte sa ilalim ng Lakas CMD at hindi sa partido ni Pangulong Duterte, at nag-anunsyo pa na opisyal na makikipagtandem kay Bongbong Marcos bilang Vice Presidente election, dito na nag-umpisa na maglabas ng maaanghang na salita at batikos si Pangulong Duterte laban kay Bongbong Marcos. Nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte nitong mga nakarang araw lang na hindi niya susuportahan si Bongbong Marcos dahil ito daw ay isang pro-communist. Kaya naman nagulat at nahati ang mga reaksyon ng mga loyalist at DDS na supporters ni Pangulong Duterte at Bongbong Marcos dahil inaasahan nila na si Pangulong Duterte ay malapit na kaalyado ng pamilya Marcos. Panoorin mo ang video na ito dahil magugulat ka dahil nitong Webes lang ay may bagong banat si Pangulong Duterte sa isang kumakandidato pagkapangulo 2022. Ngunit hindi niya ito direktang pinangalanan, ngunit nakuha na ng mga Pilipino ang punto ni Pangulong Duterte kung sino ba itong pinatatamaan niya na kumakandidato bilang Pangulo 2022. May kandidato tayo na nagko-cocaine, mga anak ng mayaman. Anong nagawa ng taong yan? What contribution has he made? Bakit parang ang Pilipino lokong-loko? I'm not worried. Bahala kayo sa gusto nyo na tao. Ang akin lang, pagdating ng panahon, basta sinabi ko sa inyo. He is a very weak leader, except for the name, ang tatay. Pero siya, ano ang ginawa niya? If that's what the Filipino wants, go ahead. Ayon sa payag ni Pangulong Duterte, merong isang kumakandidato bilang Pangulo 2022 ang gumagamit daw ng cocaine. At pagkatapos ang mainit na batikos na ito ni Pangulong Duterte sa isang kumakandidato bilang Pangulo na gumagamit daw ng cocaine at very weak leader daw, lumabas na sa mga pahayagan, mga komento ng mga iba't ibang mga Pilipino na si Bongbong Marcos daw ang pinatatamaan ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ni Pangulong Duterte sa kanyang mainit na pahayag sa isang kumakandidato bilang Pangulo 2022. Nagtataka ako sa Pilipino, di ako naiinggit. Politika naman, may manalo man, may matalo, ganun rin ako noon. Kung walang swerte, wala. Pero itong fascination nila na itong kandidato na ito, baka hindi talaga nila alam. Kaya naman, kalat na ngayon sa social media ang mga political twist o mga banat ni Pangulong Duterte sa iba't ibang mga kumakandidato bilang Pangulo 2022. Dahil ngayon sa kasalukuyan, sinusuportahan ni Pangulong Duterte ang pagkakandidato Pangulo ni Senator Bongo sa ilalim ng kanilang partido na PDP Laban. Ngunit naging mas mainit ang away politika nung nagdesisyon na si Davao City Mayor Sara Duterte na makipagtandem kay BBM bilang Vice Presidente election 2022. Isa ito sa mga pahayag na hindi nagustuhan ni Pangulong Duterte. Kaya naman, habang tumatagal, habang lumalapit ang election 2022, mas iinit ang laban, away politika, laban politika ng mga supporters at mga politician. At hindi na lang ito laban ni BBM versus Leni, magiging laban na rin ito ni BBM versus Rodrigo Duterte sa kapanalig niyang si Senator Bongo. Ikaw, bilang isang Pilipino at bilang isang senior citizen, sa kabila ng mga away politika, sino ang susuporta mong bilang Pangulo at Vice Presidente election 2022? I-comment lang ang iyong reaksyon dito sa video sa baba. Maraming salamat po and God bless everyone.